Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Naranasan mo na ba na ikaw ay ma-corner ng kalaban at wala ka nang pwedeng lusutan pa? Halimbawa, tumatakbo ka dahil may humahabol sa iyo na gusto kang gawa ng masama. Sa katatakbo mo, napadpad ka sa isang iskinita na ang dulo ay walang lagusan. So, na-corner ka na nang humahabol sa iyo at hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Ang ating pag-aaral ay pinamagatang God Goes to Battle When Our Backs Are Against the Wall. Natatandaan ko ang isang patotoo sa ating personal reflection at ganito po ang sinasaad. Naalala ko ang isang karanasan na ganap may 25 years na nakaraan na kung saan ang tingin ko ay nanganib ang aking buhay. Nangyari ito sa may tabi ng Quiapo Church habang ako at ang aking kasama ay naghihintay ng jeepney pauwi ng bahay galing sa isang church event. Isang malaki at matangkad na lalaki ang lumapit sa akin at nanghihingi ng limos. Sa aking tingin, ang lalaki na ito ay malakas, kung kaya't palagay ko hindi siya dapat bigyan ng limos. Nang bigyan ko na siya ng limos, ang gusto niya na ibigay ko sa kanya ay 20 pesos, yung papel. Hindi barya. Ayaw niya ng barya. Nang hindi ko na siya bigyan, nagpupumilit siya sa kanyang salita na bigyan ko siya. Hanggang siya ay papalapit na sa akin. Hanggang ako'y may ipit na sa pader ng Quiapo Church. Tama-tama sa ating topic, no? Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng taong yon, kaya ako ay natakot, lalo na nang maiipit na ako sa pader. Nang aking hanapin ang aking kasamang Kristiyano para tulungan ako, siya pala ay lumayo at nag-pray in tongues para sa akin. Ang ginawa ko ay sumigaw ako sa lalaki ng "In Jesus' name!" Nang marinig na lalaki yung "In Jesus' name", ay bigla siyang lumayo sa akin. Sa sitwasyon na ito, aking ginamit ang pangalan ni Jesus para ako'y tulungan sa aking sitwasyon. Nakatitiyak ako na ako'y mananaig laban sa kaaway, sa dyablo at mga demonyo. Bakit? Dahil higit na makapangyarihan ang aking Panginoong Jesus na lagi kong kasama. Ganon din sa bawat problema na maaari kong pagdaanan. Ako'y nananampalataya na aking mapagtatagumpayan ang bawat problema kung ako ay hihingi ng saklolo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Napakagandang karanasan at halimbawa para sa ating topic for today. God goes to battle when our backs are against the wall. Basahin natin ang naging karanasan ng mga Israelita nang sila'y patawid na sa Pulang Dagat o sa Red Sea, patungo sa lupang pangako. Sabayan nating bigkasin. Verse 13 ng Exodus chapter 14. Sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban ko kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik." Wow! Napakagandang pangako ng Panginoon. At mamaya pag-aralan po natin ang
background po ng mga talatang ito. Verse 15. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit tumatawag ka sa akin? Ang ibig sabihin nun ay nananalangin. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kapag ikaw ay nakatanggap ng ganitong instruction from the Lord, siguro mag-iisip ka na napakaraming beses, mangyayari kaya ito? Makadadaan kaya kami sa pulang dagat na tuyo ang aming dadaanan at hindi tubig? Verse 17. Aking pamamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo upang sundan nila kayo at ako'y magkakaroon ng karangalan kay Paraon at sa buo niyang hukbo, sa kanyang mga karway at sa kanyang mga ngabayo. Malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon kapag ako ay nakakuha na ng karangalan kay Paraon sa mga ngabayo. Verse 19. Pagkatapos, ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng hukbo ng Israel ay umalis at nagtungo sa hulihan nila, at ang haliging ulap ay umalis sa harap nila at nagtungo sa likod nila. Pag-aralan natin mamaya, sino ba yung anghel ng Diyos? Okay, verse 20. Ito ay lumagay sa pagitan ng hukbo ng Ehipto at ng hukbo ng Israel. So yung anghel ay pumagitna sa hukbo ng Ehipto at sa hukbo ng Israel. Merong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi, at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. Aba, may bantay ang mga Israelita at parang nilagyan ng harang o ng bakod upang hindi makapanakit o makapasok sa hukbo ng Israelita ang mga hukbo ng Ehipto. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag, at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Hallelujah! Siguro pagka maranasan mo itong ganitong isang malaking milagro, talagang mamamangha ka sa ginawa ng Panginoon. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Humabol ang mga Ehipsyo at pumasok, nakasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ng Paraon, ang kanyang mga karwahe at ang kanyang mga ngabayo. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel, sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Aba, natakot sila, no? Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karwahe at sa kanilang mga ngabayo. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim nang mag-uumaga na. Habang ang mga Ehipsyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe at ang mga ngabayo,
ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Subalit ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon, iniligtas ng Panginoon ng Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo, at nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. Hallelujah! Palakpakan natin ang napakagandang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Okay. Sa series na ito na God Goes to Battle When Our Backs Are Against the Wall, ang unang topic natin ay Be Still and See the Salvation. Okay. Number 1, how to be still and to see the salvation of the Lord is move on. The Lord is traveling with you. Okay, basahin natin ang Exodus 14 verse 15. And the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy." Marahil, madalas nating naririnig yung salitang move on. Ang isa marahil sa pinakamahirap gawin pagkatapos ng isang napakatinding pagsubok o problema na dumating sa buhay ng isang tao ay ang mag-move on. Kapag nakikita natin ang isang tao na nahihirapan sa kanyang pinagdadaan ng problema, ang lagi nating sinasabi ay, kalimutan mo na yun. Mag-move on ka na. Okay, tignan natin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ang sabi diyan, "And the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Tignan natin ang difficult situation ng mga Israelita. The Israelites were trapped between the Red Sea and Pharaoh's army. So isipin mo na yung mga Israelita ay nasa tabing dagat, at ito na ang mga Ehipsyo na sila ay hinahabol. So God led them into the valley and brought them to this place purposely. Ganito pala yung gusto ng Panginoon na mangyari. So they were caught between the mountains and the sea. Isipin mo na lang, wala ka talagang lusot, no? Nahabol ka, parang yung ating tanong kanina. Parang pumasok ka sa isang eskinita na wala ka nang lalagusan. Dito sa bandang ito, bundok. Dito, dagat. Paano kang tatakas? Paano kang lulusot? At ito na yung umahabol sa'yo. Ganyan ang naging kalagayan ng mga Israelita. Iniisip kasi ni Pharaoh, kaya nung hinayaan sila, the Pharaoh thought that the Israelites made a foolish move. Ang tanong, can God make a wrong move in your life? Nagkakamali ba ang Diyos sa kanyang pagkilos sa ating buhay? When you are confused, disturbed, gave up hope, God tells you and reminds you at sinasabi niya sa atin that I am with you. Ako ay sumasayo. So God taught the final lesson to Pharaoh, who was Jehovah, and God has shown himself as a redeemer and silent fighter to the children of Israel. So God makes the way even when there is no way.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Magandang awit. So, kapag ikaw ay nandoon na sa kalagayang katulad ng Israel, at katulad ng binasa natin patotoo kanina, you can sing this song, God will make a way. So, the end of the human mind is the beginning of God's mind and God's ways. Yung hindi mo na maisip pa kung anong kaya mong gawin o kung paano ka lulusot sa problema, diyan nag-uumpisa ang Panginoon na mag-isip at ipalamalas ang kanyang pamamaraan sa atin. So do not stay back, move on. Kaya ang sabi doon, why are you crying out to me? Tell the Israelite to move on. Kasi itong mga Israelita, parang sabi nila mas gugustuhin pa nilang maging alipin. At least doon kumakain sila ng sa tama. Tapos ngayon, parang sinisisi nila si Moses na bakit mo kami dadalhin dito sa lugar na ito. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, move on, kayo ay magpatuloy. Huwag kayo matakot. Do not stay back. Move on. Move forward. The Lord is with you. He travels with you. Kaya anong sabi sa verse 19? Basahin natin ang verse 19 ng Exodus 14. And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. Pagkatapos ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng hukbo ng Israel ay umalis at nagtungo sa hulihan nila, at ang haliging ulap ay umalis sa harap nila at nagtungo sa likod nila. So Exodus 14:19 expresses that the angel of the Lord who had been traveling in front of Israel's army went behind them to safeguard them. Behind, ibig sabihin sa likuran nila, para sila ay protektahan. What a wonderful understanding that the Lord goes before you. When we feel lonely, when we are in disastrous moments, the promise is that the Lord goes with us. Sa kalagayan natin ngayon na COVID-19 at lockdown tayo, kayo ba ay naniniwala that the Lord goes with us? The angel of God goes with us? That the angel of God is traveling with us? So tingnan natin itong the traveling angel of God. Traveling angel of God refers to the divine presence manifested in the pillar of cloud and fire. So the pillar of cloud's slow and silent movement of that majestic column through the air and occupying a position behind them must have excited the astonishment of the Israelites. Yan ang sinasaad sa Isaiah 58 verse 8, yung mamamanga ka talaga sa ginagawa ng Panginoon. It was Yahweh, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Yun ang, kaya ang pag sinabing angel of God, yan ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang banal na Espiritu. Nasa Exodus 13:21, Exodus 14 verse 24. So sa burning bush, associated with God and the Lord, Exodus chapter 3 verse 2. Sa Exodus 13 verse 21 and Psalm 78 verse 14, he proceeded the camp and stood behind them. Sa Psalm 2 verse 12 at sa 1 Corinthians 10:4, it was Jesus Christ, and in Psalm it refers to the Holy Spirit. So what are the promises of the Lord to his servants? So he gave a promise to Abraham, and he does lead him to an unknown country as a guide, walking in front of Abraham. Kaya nung tinawag si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Kaya maraming Bible study o preaching na title, Going Without Knowing. Basta ang alam lang ni Abraham, nangusap sa kanya ang Panginoon, lisanin niya ang kanyang lugar at pumunta siya sa lugar na pinapupunta sa kanya ng Panginoon. Nasa Genesis 12 yan, verse 1, verse 4 at Acts 7:3. So Moses also has the promise of God that God will be with him when he stands before Pharaoh. Exodus 3:10-12. Kaya kapag meron pinagagawa sa atin ng Panginoon, sigurado nangunguna na ang Panginoon kapag sinunod natin ang ipinagagawa niya sa atin. So the Lord led the battle of David, kay David. He went before him to the battlefield. Ito yung nangyari doon sa 2 Samuel 5:22-24 at the balsam trees kung saan ay biglang lumabas si David at dito nagapi niya ang mga kalaban, ang mga Pilisteo. How about the promises to his disciples? Jesus told his disciples that he will be with them until the end of the earth. Nasa Matthew 28:18-20 yan. So Mark ends his gospel confirming the presence of the Lord was with them everywhere. Mark 16:20, ano sabi doon? And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Also, while Jesus sent the 70 servants of them to cast demons, perform miracles, and wonders, they returned and joyfully reported that how they succeeded the satanic powers. Jesus immediately replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. So this shows the presence of God was with them, sabi sa Luke 10:18. So the early church had seen the work of the Holy Spirit. Marahil tayo din nakita natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. So he told Saul, siya yung dating pangalan ni Paul, that he was persecuting Christ when he persecuted the Christians. He identified with their pain, sabi doon sa Acts chapter 9 verse 5. So the presence of God in our life often not taken into account. The grace of God is taken very lightly. So the miracles of God we experience in our day-to-day life. So God expects a thankful heart and gratitude from us. So mga kaibigan, makikita natin na sa mga pangyayari kapag tayo ay nasadlak, wala na tayong lulusutan, ang sinasabi na sa Panginoon sa atin, be still and see the salvation of your God. Kaya ang instruction niya, move on. The Lord is traveling with you. Okay, punta na naman tayo sa number 2. Number 2 is look up. The Lord is fighting for you. Say it. Look up. The Lord is fighting for you. Anong sabi sa Exodus 14 verse 10? Ang sabi doon, as Pharaoh approached the Israelites, look up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Natakot ang mga Israelita. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. Alam nyo na sa Exodus chapter 14 verses 7-9, doon sa verse 7, siya'y nagdala ng 600 piling karwahe. So, ibig sabihin na ang Pharaoh ay nagpadala ng napakadaming karwahe at lahat ng iba pang mga karwahe sa Ehipto at ng mga namumuno sa lahat ng mga iyon. So, Pharaoh had best chariots. And then sa verse 8, pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon na hari ng Ehipto
at hinabol niya ang mga anak ng Israel at nang umalis na may lubos na katapangan. So dito ay makita natin na the officers, soldiers, armies were marching boldly against the Israelites. And the Egyptian horses, chariots, horsemen, and troops pursued and overtook the Israelites. Kaya sabi sa verse 9, hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karwahe ng paraon na kanyang mga ngabayo at ng hukbo at kanilang inabutan sila na nakahimpil sa tabi ng dagat na nasa Pihahirot sa tapat ng Baal Sepon. Nung nasa Egypt kami ng aking mga anak, sa imbitasyon ng aking bayaw na siya ang dating ambassador sa Egypt, ambassador ng Pilipinas sa Egypt. So namasyal kaming tatlo sa museum ng Egypt. At doon nakita namin yung mga ginamit na karwahe nung panahon nila. Aba, talagang napakaganda ng mga karwahe, talagang made of steel, maganda, matibay. Isipin mo na lang kapag may kabayo sa harap noon at pagkatapos yun ang klase ng pamamaraan ng sasakyan at that time. At hinahabol yung mga Israelita na naglalakad lamang. Napakabilis silang mahahabol kung ganong klase ang sasakyan ng mga Ehipto. At piling-pili pa. Marahil ito ay mga piling sundalo ng paraon. So the Israelites looked up and there were Egyptians marching after them. Often we think we are satisfied in slavery, sin, and defeats. Parang okay na ito kasi yung malagay ako sa alanganin. We are comfortable with the fear of men. Pero we are serving a wonderful God. He is the God of hosts. He is Jehovah Sabaoth, God of victory, God of the mount and valley, and God of seas and wilderness. So Pharaoh thought the Israelites were wandering in confusion. Sabi doon sa verse 3 kanina nung ating binasa. At sa Isaiah 45 verse 5, at ang sabi ng Panginoon, I am the Lord and there is no other God. Sapagkat sasabihin ng paraon tungkol sa mga anak ng Israel, verse 3 yun, nagbubuhulbul sila sa lupain, sila'y nakukulong ng ilang. God knows best. God knew what they needed. God knew what they were going through. And then God came up with a good news for their bad situation. Alam na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. So as we struggle to live out the life of faith, we have a God who knows us, who knows our problems, who knows our failures, and who knows our needs. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. So God provides good news for whatever bad situations we are going through. Namely, kung ikaw ay walang trabaho, unemployment, or dumadaan ka ng depression or serious illness, or pag-aalinlangan, takot, kalungkutan, marami pa pwede nating bagay na pinagdaanan. Lalo na ngayon, napakarami pa lang nakararanas ng depression dahil sila ay nananatili lamang sa bahay. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos at alam mo na may dahilan ng Panginoon sa nangyayari, kinakailangan tayo ay manampalataya. Isipin natin na ang Diyos ay kumikilos na may kapangyarihan. Let us look up to Him. He is fighting for us. Now, the enemies may be prepared to fight, but the Lord will fight for you. So Pharaoh had pursued them with 600 trained men. In fact, they were bodyguards of Pharaoh. But Israelites were untrained, unarmed, unaccustomed to warfare. Walang
kinalaman ng mga Israelita sa pakikipagbaka o pakikipaglaban. So, they were terrified about the enemy's camp. Anong pwede nating gawin kapag ganito nakita natin na makapangyarihan yung ating kalaban? So, we become passive or mananahimik na lamang tayo. So, do you live with confusion or others think that you are not in the same mind? Para ka bang wala sa isip? Look up and look around. The Lord is fighting for you. Kaya minsan, para bang naguguluhan ka na, nakukonfuse ka na, paano na to? Mamamatay na kami. So, the Lord will fight for us to give us victory. Ano sabi sa verse 25? And he took off their chariot wheels so that they drove them with difficulty, and the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians." Basahin natin sa Tagalog. Sabi doon, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karway. Kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Piipsyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. So the Egyptian soldiers realized that they are not fighting the Israelites. They are fighting the God of the Israelites. Ganong nakikipagbaka ang Panginoon. Biro mo, lagyan ng bara ng Panginoon ang gulong ng kanilang mga karwahe. Para bang kung ikaw ay nagbibisikleta, bigla na lang natanggal yung chain na hindi na ayaw na umandar ng bisikleta mo. So, sumigaw yung mga Israelita, sabi nila, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. So, when God fights for us, He will fight to assure the victory. He is certain that the Egyptians will be dealt with in such a way that they will never again try to interfere with the journeying children of Israel. Tingnan natin yung mga pangako ng Panginoon. Ang sabi sa Isaiah 54 verse 17, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord." Awit ito, no? "No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue which rises against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, says the Lord." Sa Romans 8 verse 31, sabi doon, "If God is for us, who can be against us?" Yan ang pangako ng Panginoon. At sabi sa Ephesians 6, "Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Deuteronomy 3:22, sabi doon, "You must not fear." Huwag kang matatakot. "For the Lord your God Himself fights for you." Hallelujah. Deuteronomy 20 verse 4, "For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to save you." 2 Chronicles 32 verse 7, "Be strong and courageous. Do not be afraid nor dismayed before the king of Assyria, nor before all the multitude that is with him. For there are more with us than with him." These are the promises of the Lord. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Okay, let me share to you itong si Charles Blondin, the famous rope walker.
Ibig sabihin, naglalakad siya sa uh, rope, sa lubid. Nagbabalance siya. And he already crossed the Niagara Falls more than 300 times. Biro mo yon, 300 times. Ibig sabihin na master niya na yung paglalakad doon sa Niagara Falls. Niagara Falls, napaka taas ng falls na yon, na kaya makikita mo pagka bumagsak ang tubig, meron tinatawag na mist, yung parang nagiging siyang yung talsik, tapos nagiging parang siyang steam na tumataas, mas mataas pa dun sa falls. Kaya makikita mo parang cloudy yung area na yon because of the steam. Dahil ganong katindi yung bagsak ng tubig doon sa waterfall. At ngayon ito si Charles Blondin, nilalakad niya by rope. So, kapag ikaw nandito sa side ng Canada, kapag nilagyan mo ng rope yan, pagka natawid mo na yung rope na yun, nasa Amerika ka na, nasa USA ka. Kasi yun yung naghahati sa USA at sa Canada. So, Niagara City, yung side ng Canada, under na Ontario Province. Pagka tumawid ka doon, yun ay New York na. Ang tawag doon sa city na yun ay Buffalo. Okay. Now, ano ba yung story dito? For the first time, he took his manager, Harry, with him to cross on the road. So he gave his manager the following instructions. Look up, Harry. Ibig sabihin, huwag kang titingin sa baba kasi napakataas nung, di ba pagka tumingin ka sa baba, nakakalula. Kaya ang sabi niya, look up, Harry. You are no longer Harry. You are Blondin. Until I clear this place, be a part of me. Mind, body, and soul. If I sway, sway with me. Do not attempt to do any balancing yourself. If you do, we will both go to our death. Wow! Parang sinasabi din ng Panginoon sa atin, ano? Robert, look up. You are no longer Robert. You are Jesus. Until I clear this place, be a part of me, mind, body, and soul. If I sway, sway with me. Do not attempt to do any balancing yourself. If you do, we will both go to our death. Kapatid, that's the very instruction of the Lord, that we have to look up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Because if we look downward, if we look horizontally, if we look what is happening around us, we will get discouraged. We will go down. We will fall. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, look up. Look up, my child. Look up. Look up. And lastly, trust in Him. He has delivered you. Okay, basahin natin ang Exodus 14 verse 31. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, His servant. Nakita ng Israel ang dakilang gawa ng ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo at ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moses. Okay, let us see the day of the deliverance ng mga taong ito. According to the Jewish tradition, the Exodus community had crossed the Red Sea on the night of the 21st of Nisan, the month of Abib. The challenge on that day by Moses was, do not be afraid, stand firm. Today is the day of deliverance and the day of erasing the enemies and their leaders.
Yung pagtawid sa pulang dagat, merong dalawang puntos doon. Dalawang mahalagang puntos. Una, the Israelite will learn the power of God to trust in Him. And second, the Egyptian king Pharaoh will know Yahweh is the Lord. So, dalawang bagay ang napakahalagang importante yung pagtawid nila sa pulang dagat o sa Red Sea. Kinakailangan maintindihan nila, matutunan nila na kailangan pagtiwalaan nila ang kapangyarihan ng Diyos. At ang pangalawa ay masabi ng Pharaoh na si Yahweh ang kanilang Panginoon. They will know Yahweh is the Lord. So God will glorify through this act, no? So kaya sinasabi ng Panginoon, be still and see the salvation of the Lord. Now, itong pagtawid na ito sa Red Sea was a memorable experience for all the Israelites. So crossing the Red Sea is going to be a memorable one to Israelites and the heathens. Canaanites had shaken by this event, sabi sa Joshua chapter 2 verse 9. So Jewish history always mentions about it. Their praises had always referred to this act, laging kasama sa kanilang pagpupuri at pagsamba itong nangyaring na ito. Nasa Psalm 114 yan, verse 3, Psalm 106, verse 9, Psalm 136, verse 13. Likewise, it is equivalent to our baptism in Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 and 2, sabi doon, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Ano ibig sabihin? So it speaks, it is yung what happened to the crossing sa Red Sea was equivalent to our baptism in Christ. The moment we accept Christ, no? At nabautismuhan tayo tulad ng nangyari sa pagtatawid nila doon sa Red Sea. Our first experience with the Lord, our born-again experience, is our strength. Ang sabi sa Isaiah 11 verse 15, the Lord will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt. With his mighty wind, he will shake his fist over the river and strike it in the 7 streams and make men cross over dry shod. At lubos na mawawasak ng Panginoon ang dila ng dagat na Ehipto at iwawasiwas ang kanyang kamay sa ilog na kanyang nakakapasong hangin at gagawing 7 daluyan at gumawa ng daan upang makaraang naglalakad. So we need to remember that moment very often in our lives. As Egyptians had swallowed up, a day will come that non-believers will end up in the eternal fire as well. All that is against you, circumstances, people, and places, will have a dramatic change. So ano naman ibig sabihin ng the water divided into walls? Kasi yung iniunat ni Moses yung kanyang kamay, di ba, parang nagkaroon ng wall. Tubig sa kaliwa nila, tubig sa kanan. It's like a wall. So this historically and geographically explained as the water remained in the upper extremity of the gulf. Now it is the site of the Bitter Lakes and below Suez. Ito dati kasi parang tawag dito, nag-dry land yan at parang may salt, and then nung ginawa yung Suez Canal, na lagyan ng tubig yan dahil doon dumadaan ngayon yung mga barko, no? So the portion of that sea dried up lay probably between the present southern extremity of the Bitter Lakes and Suez. So the divided waters were seen at entry to Canaan, Joshua 3:17, and during the time of Elijah and Elisha, 1 Kings 2:8 and 14.
So the waters became walls. So God does miracle after miracles here. Waters became walls. Kaya yung mga Egyptian na trained army, they lost the victory. Israel walked through with all their belongings. The light was before them during the night. It was an absolute nightmare to Egyptians and Pharaoh. Your salvation has done. You are redeemed. Even before the foundation of the earth, the Lord has purposed. He had fixed and has given you the redemption. Three things. How we can be still that we may be able to see the salvation of the Lord. Number one, move on. The Lord is traveling with you. Second, look up. The Lord is fighting for you. Third, trust in Him. He has delivered you. Let us pray. Panginoon, salamat po sa napakagandang karanasan ng mga Israelita kung paano mo sila dinala on their way going to the promised land. It was so exciting, O Lord. Matagang panahon na sila'y alipin sa Egypt at ngayon ay papunta na sila sa kanilang lupa na iyong pinangako, Panginoon. Ngunit hindi naging madali ito. Nais mo pa rin ipamalas ang iyong kapangyarihan upang malaman ng Pharaoh na ikaw ay si Yahweh, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At upang makita ng mga Israelita na sa pagtawid nila at papunta nila sa kanilang lupang pangako, kailangan nilang magtiwala sa iyo sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ganon din sa bawat isa sa amin, Panginoon, naway kami ay magtiwala ng lubos. Alam namin na kaya mong itawid kami sa anumang suliranin o problema na aming pinagdadaanan. Marahil ang marami sa amin ay nasadlak na sa pader at hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Nakapasok kami sa isang maggusot na problema na hindi namin alam kung paano namin lulusutan. Panginoon, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at sinasabi na kami ay magtitiwala sa iyo. You are commanding us right now to just be still that we may be able to see the salvation of our God. Hallelujah, Lord. At mga kapatid sa nakikinig ngayon, kung ikaw ay nakikinig sa unang pagkakataon, gusto ng Panginoon na una isalba ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At mangyayari lamang ito kung ikaw ay magtitiwala sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan pinagbayaran niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Ang tanging dapat lang natin gawin una ay tanggapin natin na tayo nagkasala at hindi nakarating sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, panampalatayaan natin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Pangatlo, ikumpisal natin na siya lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya't kapatid, kung ikaw ay handang tumawid mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan, sabihin mo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Salamat na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang aking mga pagkakasala. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. At ngayon tinatanggap kita bilang sariling Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka nawa sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Palakpakan natin ang mga kapatid na nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And Father, bless each one of us, O Lord, today and the days to come. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus.